Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang mystical cards, alamin natin kung ano ang tema ng reading natin ngayon. Siya nga pala guys, nagiging matindi na yung init kaya magdala kayo ng tubig kapag pupunta kayo sa malayong lugar. At saka asahan nyo na sa sobrang tindi ng init, ganun din katindi ang bagyo na darating. Kasi buhay yung mundo natin nag-a-adjust din siya. Hindi ko siya hinuhulaan kung mapapansin nyo lang. At saka ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang hadlang, ano ang dapat gawin, at saka aalamin din natin kung ano yung rune. At sa huli ay alamin natin kung ano yung blessings na para sa iyo. Ayan, nakalimang card na tayo para sa tema ng reading natin ngayon. Ang unang card ay The Way Forward is Open. Hindi ka trap sa anumang sitwasyon. Huwag mong iset yung isip mo sa mga ganitong negatibong kaisipan kasi marami pang available na paraan para sa iyo. No, it is not yet time. Ito na yung kasagutan sa mga issue na ang tingin mo ay ang tagal maresolbahan. Ito namang be the real you. Lahat tayo ay bukod tangi, kaya huwag mong isipin yung sinasabi ng iba or maliitin ng sarili mo. Kaya nga may salitang 1 in a million. Ito namang step into the spotlight. Maging confident sa sarili at saka tanggapin kung ano yung pagbabagong nangyayari sa buhay mo kasi makakatulong ito sa kasalukuyang buhay. Recognize the signs from above. Malalaman mo yung mga signs base sa paligid mo, kung ano yung mga dapat mong i-focus. Mas lalo kang magiging aware sa mga messages na ipaparating sa iyo ng spirit guide mo. At saka gamitin mo yung talas ng kutob mo kung bakit may mga sitwasyon na nauulit o kaya hindi nagkakaroon ng resulta. Pero ang ilan sa inyo, kahit mahina yung kutob mo, umaayon pa din sa kung ano yung nakatadhana para sa iyo kasi guided ka. Gagawa pa rin ng paraan ang guide mo na para makasunod ka. Siya nga pala guys, para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya ikaw na lang bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Page of Wands, 2 of Cups in reverse at Page of Cups. Ano man ang hadlang na dumarating sa buhay mo ay mareresolbahan mo ito. Yung mga nangyaring experience sa nakaraan ay may malaking tulong sa iyo. May darating na mensahe o kaya good news sa buhay mo. Ang ilan sa inyo sa career, mas gusto mo na ikaw lang yung boss o kaya nagtatrabaho kesa sa nakikisalamuha. Kasi ang ilang Aries, ayaw mo ng trabaho na may mga chismis o kaya intriga sa trabaho. Gusto mo yung focus kayo sa career o kaya sa negosyo. Ang ilan sa inyo, hindi mo ito masabi ng diretsahan sa person, pero gusto mo ito sana yung mangyari. Yung payapa na makapagtrabaho. At sa mga naghahanap ng trabaho ay dalawang cards na yung nagsasabi na
mahanap mo ito, magkakaroon ka. At may maganda itong kontrata. Umiwas ka lang sa chismis. Kailangan sigurado ka sa mga ginagawa mo sa trabaho or desisyon. Sa mga single naman, may potential person ka makikilala na masiyahin at saka i-encourage ka niya sa positibo. Hindi malakas ang karisma ng potential person pero meron siyang mabuting ugali na magbibigay sa iyo ng energy. Kaya lang, nag-aalangan ka kung magkakasundo ba kayo kasi may agwat yung edad nyo. Pero sa love, wala namang ganong batayan. Basta happy kayo at parehong single. Go na! Itong Knight of Wands at saka Six of Cups, ang pinapakita ng mga cards na to, merong sitwasyon na nauulit sa buhay mo na dapat mo nang iwasan. Diba sinabi na nga ng mystical cards na maging aware ka sa mga signs na ibibigay sa iyo? Pero napapansin mo rin sa karir man ito o negosyo na merong sitwasyon na nauulit na dapat nang kalimutan or baguhin na gawin na itong alaala na lang. Ang ilan naman na nasa relationship, hindi maganda yung relasyon nyo ng person mo. Nagkakaroon ng pagtatalo at saka dishonesty. Kung ikaw mature sa relasyon, itong person mo may pagka-immature. Queen of Swords, the Hangman, at Eight of Swords. Itong mga cards na ito na sinasabing ang dapat mong gawin ay maghinay-hinay sa mga decision mo. Medyo patagalin mo muna yung sitwasyon para makapag-isip ka ng magandang plano sa mga issues or situation. Kailangan mo muna kasing unawain kung ano yung limitasyon sa mga problem na dumarating sa iyo para alam mo kung ano yung dapat mong i-let go. Sa financial, kailangan kontrolado mo kung ano yung mga dapat mong gastusin at saka hindi. Hindi mo rin kailangan isakripisyo yung sarili mong happiness para sa iba. At saka hindi naman talaga masamang tumulong. Kasi kung ano yung ibinigay mo, ibabalik din sa iyo ng universe. Pero may mga limitasyon ito na ipinapaunawa na bigyan mo ring pagpapahalaga yung kailangan mo. Lalo na't ang ilan nakaka-experience ng hindi magandang pasok sa financial. Kaya mas maigi na unahin mo muna yung sarili mo. Kasi mas kakailanganin mo. At saka sa mga cards mo hindi naman pinapakita na makasarili ka eh. Kaya lang, meron ka rin kasing pinagdaraanan. At pangangailangan na pansarili. Itong The World at Eight of Pentacles, kaya ka ginagabayan ng spirit guide mo or ng universe. Kasi nakikita nila yung effort mo at saka kabutihan mo sa kapwa. Kaya nakakamit mo yung tagumpay mo, na-accomplish mo yung mga goals mo, at i-enjoy mo yung reward, yung magandang kapalit sa mga pagsusumikap mo. Meron pa ring challenges na kakaharapin pero ito yung magpapapuno or magpapawise sa iyo sa purpose mo sa buhay. Sa mga single, ang advice ng tatlong cards na ito ay alamin mo muna kung ano talaga yung gusto mo sa isang relasyon para magtatagal ito. Sa mga nasa relationship naman, nagiging magagaliting ka kasi ginalit ka. At ganun na rin yung pakiramdam ng person mo kaya nahihirapan kayong marisolbahan ang problem sa relasyon. At ang advice ng cards ay kailangan yung pag-isipang maigi ng person mo
kung ano yung dapat patunguhan ng relasyon nyo. Dahil sa ang ilang Aries, hirap na talaga na ayusin ang relasyon. Iniisip ng ilan sa inyo na mas maigi pa na single na lang kesa makipagrelasyon na hindi naman nagkakaayos. O kaya yung pareho nang nagiging unhealthy sa inyong dalawa yung sitwasyon. Ito naman yung rune na alphabet ng sinaunang panahon. Howlite, Isas, Ansus at Ewas in reverse. Pinapahiwatig ng mga bato na ito na kahit na nagkakaroon ng challenges o kaya delay sa buhay mo ay maging open-minded ka pa rin sa sitwasyon. Kakailanganin mo ng edukasyon, advice at saka yung makipag-communicate para magkaroon ng clarity yung kinasasangkutan. Pangatlong word na ito na hindi mo kailangan i-fit ang sarili mo para maunawaan ka or magustuhan ng iba. Sa kalusugan, kung ang ilan sa inyo meron kang alagang hayop, iwasan or ingatan na hindi siya magkasakit. At saka hanggat maaari ay huwag makisali sa tensyon or kaguluhan. At saka ang ilan sa inyo sa kalusugan, nasa malamig kang lugar, kaya iwasan na mamanhid yung kamay mo or mga daliri. Kumbaga, kuberan mo yung katawan mo para hindi ka lamigan. Hindi naman ito seryosong problem pero ang ilan sa inyo magkakaroon ng problema sa lalamunan or ipin. The Fool. Ito yung card para sa blessings na ang ilan sa inyo ay magkakaroon ng bagong simula na haharapin sa buhay pagkatapos ng mga trials na dumating sa iyo. Ito na yung katapusan ng pagtitiis. May mga milagro ng darating. Itong 5 of Wands, may mga sitwasyon kasi na hindi patas sa buhay mo na kailangan mong depensahan ng sarili mo sa mga bagay na kailangan mo rin. Alam mo kung ano yung deserve mo, kaya kailangan ng kontrol sa nararamdaman at saka sa nasa isip. Protektahan mo kung ano yung nararapat sa iyo at iyo. Maraming blessings na darating sa iyo. Aanihin mo ng ilang beses yung mga paghihirap mo. At ito yung time na makakakonekta na sa iyo yung ibang tao sa feelings mo. Naka-4 na cards ka na para sa mga magandang resulta sa mga pinaghirapan mo, sa family, sa relasyon, or career.